Alright, magandang araw po sa ating lahat. Magwi-weekend na naman. Happy weekend po sa inyong lahat. O bago ko mag-shoutout, ito muna yung reaction na natin ngayon para ano natin. Sino yan? Sino yan? Si Leni Robredo. O galing ho ito sa DWARO Abante Radio. Ito yung babasahin natin ngayon. Ipasok ko na agad to para mamaya shoutout ay pagkatapos nito. Okay. Ito sabi ng nawala man. Dito to. Ito sabi nito, 15 proyekto ng Naga City Government ang natukoy na substandard at defective. Matapos inspeksyonin ang kabuuan ng 65 proyekto sa unang taon ng administrasyon ni Mayor Leni Robredo. May nakalagay ito sa laki-laki sa baba. Basta as usual, ilagay ko sa baba sa screen niya na. 15 proyekto sa Naga natukoy na substandard at defective. 3 million ang nasalba. 3 million pesos ang nasalba. Okay. Shout out muna tayo dito sa ating mga subscriber po na laging nanonood sa ating vlog, sa ating YouTube channel. Sa ating mga subscriber ho na bagong pasok ho dito. Marami pong salamat sa inyong lahat. Todos na to. Sa mga subscriber din na lagi hong tahimik nanonood sa ating mga vlog sa lugar ko sa Pilipinas, sa Bohol. Shout out po sa mga igsuon ko diha, sa mga kaparintihan, mga silingan, tanan. Sa mga bulanan na lagi ko itong sinasabi dito na nag-migrate din sa iba't ibang lugar, sa mga kapwa ko Pilipino na mga OFW. Isa po kong OFW dito sa Spain. So magandang araw po dito sa Spain, magandang umaga din sa Pilipinas o magandang gabi. Okay. Ito na ngayon ang nangyari dito kay Leni Robredo na ilang project ho itong nakita na substandard. Ang dami, no? 15 na project na substandard. Tapos nangyari ho ito sa kanyang administrasyon sa local government ng Naga City. Paano yan? Siya ngayon pala, siya ang mayor ng ng Naga. Tahimik siya ngayon dito sa balita na to ng Abante ha. Abante ho itong balita online sa Abante. Kaya sabi ko ano to? Ang lakas niya magbatikos noon sa mga administrasyon ni Pangulong Duterte. Ayun. Sumingaw din pala ang kanyang katangahan dito sa kanyang lugar. Ako hindi ko to binatikos, hindi ko to siya pinakialaman sa kanyang ambisyon na magiging presidente ito sa Pilipinas o kakandidato ulit ng presidente sa Pilipinas. Kasi wala tong palabra de honor eh. Ito, balikan lang muna natin yung mga nakaraan na in-interview to ni angkor dati ng GMA, itong yumauna ito, si Mike Enriquez. Ito si Mike Enriquez. Interview nila to. Tungkol po sa West Philippine Sea o South China Sea? Yung sa akin, ayaw natin makipaglaban kahit kanino. Kasi tingin natin napakahalaga ng kapayapaan, napakahalaga ng relasyon natin sa mga katabi natin ng bansa. Kailangan natin itong panindigan. Ma'am, isa po sa mga paratang sa inyo ng mga katunggali nyo sa politika. Hindi po kami nagsasabi nito. Tsaka hindi ibig sabihin, sangayon o tutol kami. Masyado raw kayo ambisyosa. Narinig nyo na yan eh. Alam nyo na yan ilang beses na. Masyado raw ambisyosa si Leni Robredo. Kasi yung paratang sa atin, gusto natin magpangulo. Lahat daw ng vice presidente, in fairness, hindi lang kayo ang number one daw na papel ng vice presidente ay hintayin matigok ang presidente para maging presidente. Narinig nyo, alam nyo yun, ma'am, di ba? Yung mahirap kasi, Mike, talagang parating magkakaroon ng paratang na ganyan. Kasi mahirap kung tingnan natin kung ano yung specific na functions ng Vice President. Ang nakalagay talaga, dapat prepared siya to lead should something happen to the President. Kaya parating suspect na meron kang ganitong pagnanasa. Pero kung sino man nakakakilala sa akin, alam na hindi to totoo. Ganon. Hindi totoo. Hindi totoo.
Ano gusto nyo maging? Ako, ang gusto ko na lang, pabiluhin sana tayo sa paggawa ng trabaho ngayon. Ganon. Opo. At pagkatapos ng termino nyo, masyado Ako, bang wala. matatapos kayo ni Pangulong Duterte sa 5 taon pa, Mike. Ha? 5 taon pa. Bakit ganun yung sinabi? Parang 5 taon pa, Mike. 2022. Parang ang tagal bumaba na. yung balikat Parang nyo, ang tagal sinabi na, nyo, di ba? Oo. Parang nakakaisang Oo, taon pa lang tayo, ang parang tagal na. ang 5 taon pa, Mike. Parang Nahahalata ang tagal pa ba? nito. Oh, mami, no. Bumaba po yung balikat nyo. Ewan ko kung namalayan nyo yun. Oo. So, pagkatapos ng 5 taon, masyado bang maaga para tanungin kayo? Ano mga gusto nyong gawin? Wala- Ang balak wala ninyo? tayong O balak. gusto nyo matapos na to? Hindi naman. Oh, sige. Ang gusto lang natin matapos na parang hindi na gagambalain yung paggawa natin ng ating functions sa duties. Yung 2022 masyado malayo pa, pero kung tatanungin ako, wala akong balak kumandidato para pangulo sa 2022. Ganon? Wala? Opo. Wala? Never? Never. Oh, paninindigan nyo ba yan, ma'am? Paano ngayon kung may, let's say, tawag dito, kung may 5 milyong signature, may mga ganun-ganon, di ba, sa politika, na, hindi ba? Hindi ako tatakbo, pero may 5 milyong Pilipinong pumirma, pinatatakbo ako eh. Paano yan, Parang ma'am? yung 5 milyon, hindi pa yun makakapanalo ng Pangulo, Mike. Ganon. Ma'am, vice presidente kayo, kaya hindi maiiwasan na tanungin kayo tungkol sa mga nangyayari sa bansa. Sakop nyo lahat eh, di ba? O nga pala, merong bagong terminong umusbong ngayon Ngayon lang to mula nung naging vice president kayo at mula nung lalong-lalo na nung nawala na kayo sa gabinete, merong katagang dilawan. Dilawan ba kayo? Oo, dilawan ako. Yung reference naman sa dilawan, yung mga galing sa Liberal Party. Ako naman, loyal na miyembro ng Liberal Party. Yung masama lang, parang dinaan sa propaganda. Ano sinasabi nyo, hindi issue yon. Hindi naman yung issue. Ganon. Alam niyo naman sa mga panahon ngayon, katiting lang ma'am, nagiging Oo issue. nga, oo nga. Di ba? Kumbaga sa sunog, konting ganun lang ng posporo general. Sabog kaagad. Sabog kagad. Kayo naman, may boyfriend. May boyfriend ba kayo? May nanliligaw o paano ba? Ano ba Lahat yan? na. Anong May lahat? boyfriend. Buntis na nga ako, tapos nagpalaglag. Kasama kayo, lahat hindi ko na. alam yun. Ngayon ko lang Lahat narinig na. na palaglag daw kayo. Actually, napakarami. Talagang harap-harapan, parang napahiya pa si Leni Robredo sa sinabi ni Mike Enriquez, di ba? Nakita naman natin. O saan ang palabra de honor niya noon? Nung sinabi niya na hindi siya tatakbo. Pero tumakbo din. O inulit na naman to niya ngayon na hindi siya tatakbo daw itong halalan itong 2028. At noong panahon din, nung nagkatapat sila ni Bongbong Marcos sa debate, panahon sa debate ito, ipapakita ko sa inyo yung sinabi ni Leni Robredo kay Bongbong Marcos. Natin yun pwedeng ipilit sa kanya. Pero yung sa akin yung recognition ng maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So now this is going to be a Marcos versus Robredo fight. Go ahead, Senator Marcos. Senator Marcos first. Me? Can I, Yes. do I speak? Lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte kung ano man ang iuutos, kung ano ang paghusga sa ganung mga issue ay Ang dami niyang mga doon, no? Yung parang kung ano niya na talagang yung mga ninakaw niyo ibalik niyo. Pero ano nangyari? Mayroon pa interview kay Boy Abunda. Ano natin yung mga nito, yung walang nga palabra de honor ito Ayan kay Boy Abunda naman ito. Maraming salamat. Now, we have a 60-second political fast talk. Let's begin. VP Leni, bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Ang dami niya sinasabi. Pero saan siya ngayon? Ayan, may mga picture pa nga nagkasama sila ni Bongbong Marcos Kung pumunta to sa nanahimik to, binigyan ng 500 million para ipaayos yung Coliseum ng Naga City. Yung JC Robredo ba? Ano ba yung Coliseum diyan? Nagkagidlay-gidlay na pinapaayos ni Bongbong Marcos. Pera lang pala ang nito, habol Tinapala ng pera,
Ayan na, nahimik na ngayon, hindi na nagsalita kay Bongbong Marcos. Ayan no, ngayon na, suportaan daw yung panggobyerno ni Bongbong Marcos. Ayan. Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HUD-C, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga. Saan ang kanyang dito? Palabra de honor dito? Wala. So ito ngayon ang nangyari dyan sa may sa Naga City na mga project dyan na hindi niya alam yan. Siya ang mayor, di ba? Under na ho sa kanya yan eh. Hindi siya nag-supervise dyan. Kaya nga ayaw ni dating Pangulong Duterte ito sa kanya noon. Kasi nga mahina din ang kukuti nito eh. Ibuti nga ito, nakaabugada. Si Bongbong Marcos, kung nag-partner to silang dalawa na presidente, ito si Bongbong, tapos ito ang vice president. Naku, ano kaya mangyayari lalo sa Pilipinas? Ito walang palabra de honor. Hindi kagaya kay BP Sara ba na matigas talaga, tigasin talaga. Pero ito, yung interview nga lang ni Mike Enriquez, tuwang-tuwa ako noon, nalilibang ako noon pag pinapanood ko yun. Kaya binalikan ko yun ngayon, yung mga sinasabi niya. Ang number one daw na papel ng vice presidente ay hintayin matigok ang presidente para maging presidente. Narinig niyo, alam niyo yun, ma'am, di ba? Oo. Yung mahirap kasi, Mike, talagang parating magkakaroon ng paratang na ganyan. Ay nako naman, ito yung magiging presidente ngayon na gustong-gusto sa mga tao. Gustong-gusto kasi dilawan daw, pinklawan daw. Nakita ko nga ito, di ba? Ininderso sa mga taga-Liberal Party. Pero ano nangyari? Yung dilaw, hindi niya ginamit yung dilaw ng bandang kalagitnaan ng kampanya. Pink na ang kanyang ginamit. Merong katagang dilawan. Dilawan ba kayo? Oo, dilawan ako. Yung reference naman sa dilawan, yung mga galing sa Liberal Party. Ako naman, loyal na miyembro ng Liberal Party. Sinong niloloko niya? Yung mga taga-Liberal Party. Ngayon, ang dala niya, pinklawan na kasi nagpalit siya ng kulay ng damit. Kasi alam naman sa atin ngayon kasi palit-palit ng kulay ka dyan eh. Mga kulay-kulay pagkapolitika ka, palit-palit ang kulay-kulay ang inyong basihan dyan eh. Ito, diba dati si Marcos, pula. Ito ngayon, si VP Sara, green. Mas maganda ang green kasi luntian, di ba? Malamig sa mata. Pero, in fairness naman, kapag ito'y magiging presidente rin sa Pilipinas na walang hindi matibay ang paninindigan nito, mahirapan pa rin ang Pilipinas para iangat talaga ang mga tao. Kaya, sayang lang din ang boto ng mga tao dito. Ako naman, sa ngayon pa lang, sabi ko, hindi ko to sisiraan siya. Nakikita ko lang din ito na habang malayo pa, mag-isip na tayo. Gusto ko dito sa kahit babae, marunong manapak, o marunong magmura, kaysa naman ganitong klase na plastic lang pero ginagamit lang din ang kanyang pagkatao para manghut-hut din ng pera sa taong bayan. Yung 500 million na yun na binigay ni Bongbong Marcos sa kanya, saan galing yun? Hindi naman yung bulsa ni Bongbong Marcos nang galing yun eh. Mismo yun, pera ng taong bayan ho yun. Para ipaayos, ayan pa, dinagdagan pa, mayroon pang mga project kanya, pero ayan na. Parang si Bongbong Marcos lang din pala to. Bakit tahimik siya ngayon dito sa mga project na yan na hindi niya nabanggit yan sa mga niya. Yung may project pala siya. Na-save ng 3 million. So kung paano yan, kung nagastos pa yan. Buti nga na-save pa yan. Ang dami. 15 na project. Tapos siya? Mayroong yan? Mayroon siyang baka nagmalita na naman siya dyan. Ay kickback siya dyan, ha? Naman, kapag ganito nagiging presidente naman natin, huwag na. Doon na tayo sa ganyan, green. Diba? Huwag na tayong dating yellow nagbilang pink para sabihin na yun ang kulay niya. Nilaglag na kaagad-agad ang Liberal Party niya ngayon. Tapos si Bongbong Marcos yan ang gusto magiging presidente. Wala din to. Ilalaglag niya ni Leni Robredo. Ka naman